gradual na ikaw mismo ang nagkakaroon ng disiplina sa mga choices mo sa pagkain. Medyo yung love affair ko sa kanin at saka yung mga red wine, medyo goodbye na. Pag nagtitaping ay yung carbs. Early days mo, how was Carrie Martin as a youngster? Siguro ang sabi sa akin noon kasi, when I started, sabi ni Panchito, alam mo itong ako daw, magtatagal to. Parang nakita na niya. It's not because I'm a good actress. Hindi, no, really. Wala akong, not like you na, sabi mo nga ikaw, you grew up in showbiz, na talagang na-develop na yung hindi ko nga gusto maging artista. Gusto ko maging flight stewardess kasi gusto ko mag-travel. So ngayon, wala talaga akong talent. But I think, diba isang secret sa showbiz, yung pag masika ka, marunong ka makisama, hindi kayo parang may sariling mundo. Pag marami ka namang i-memorize. Pag marami kong minememorize yung mga bida, parati kong sinasabi, huwag nyo nang i-expect na kakausapin kayo. Dahil mas ano yung energy. Basta ba, woman din ang body mo? Sexy ka na pa talaga? hindi, kasi nung bata pa ako, akala ko nga magiging tomboy ako. Kasi ang mga laro ko, gusto ko boxing, gusto ko yung mga takbuhan, pagkas gusto ko barrel, mga ganyan-ganyan. But when at the age of, nung parang na-develop na yung body ko, nung nakita ko, sabi ko, Ready to invest in real estate but don't want the hassle? Look no further and join SmartCrowd. Invest in Dubai properties and enjoy monthly returns. No running around, no paperwork, just simple investing from anywhere at any time. parang naman akong Barbie doll. Parang ang liit din siya, tapos saka hindi na ang haba ng legs, nakakatuwa. So, there was a certain age na talagang nakita ko nga na sabi ko, parang sexy yata ako. Na-experience mo ba yun of ligawin ng tapos ba? Pati nga bakla, naligawan ako. Nung nabasket ko, tapos nagkaroon ng Santa Cruz ng bakla, sabi ko, parang si Victor ito. Naging Victoria na, kasi hindi makakaway sa akin. Pag-usapan natin yung entry mo sa showbiz. Bilang ikaw hindi ka mahilig mag-artista, gusto mo maging flight stewardess, paano ka naman nakapasok sa showbiz? Kasi noon, alaalalay ako ng sister ko, yung panganay. Siya yung kamukha ni Pilar Pilapil. Ang ganda-ganda ng mukha. Siya yung gustong mag-artista, tapos alaalalay ako. So ngayon, sa lahat ng mga ginagawa niya, kunyari may pictorial for calendar, or nagmamodel siya sa GP, Gerard Peter, nakuha ko. But kasi hindi na, wala na. Tapos kasi during that time, ang ano ko talaga is to help my family financially, yun. So medyo parang kapit din sa patalim. Pero it became the stepping stone to where I am right now. And for you to be able to enter showbiz. Yeah. At sa showbiz niya, sino ba yung mga tawag mo? Parang naging mentor mo? Si Dolphy. Tito Dolphy. Bilang naging Charlie. Oo. Marami. Kasi kinontract ako, tapos sa kanya, ako nakakuha ng maraming pointers dahil matagal ko rin siyang nakasama. Y Dolphy, que es muy guapito y muy macho. Macho no movie. Wow, ang galing magkasila. Alright, nakakainis. Ate, ano yung pointer na o yung advice na Tito Dolphy na hindi mo mga kalimutan? Yung hanapin nyo ang camera, saka yung always be professional. Naalala ko kasi, ang isang nakakatuwang Oo, story. ako ang gumagawa ng certificate. Client certificate. Man of few words yan, di ba? Bigla nagalit sa akin, ano ba kayo, mga asin? Naambon lang, bigla kayo daw wala na kasi. Siya nagturo ng time. Yeah. At saka, siyempre, Ang pattern namin para sa to, dito ko kukuha ng kilos, na stencil strength. naging forte ko ang comedy because, not because na pinanganak ako sa Biglang, something. International na yan, Ano sir. mo yung surroundings mo kasi na surrounded ka with good actors and actresses that are very... Yan yung ano namin. Diyan kami kumukuha. Cordage. For a while, pinakit Oo naman, walang liligtas. Yeah.
Mamaya, nagtanong si boss eh. Ano, Wilson, anong balita? Patay tayo dyan, wala akong balita. Ang director ko nun was Lino Broca. Siyempre, di ba pag Ay, sir, sinabing ano nga yan? Sabi Lino Broca, talaga namang Oh, bababa ka na. Bigyan mo ako ng 5 minutes. So ngayon, ginawa ako yung parang pinaka-big movie ko, launching movie ko was the Ano, Kapisado hindi? that I have a scene na parang naliligo ako sa naked sa likod. Alam mo, ay, pagkatapos ko gawin yun, tapos may eksena na love scene with Philip na silhouette lang naman, pero wala kang ay, hindi ako nalinulit nitong araw na ko tayo to. And I also want to protect my family. So, pinilit ko talaga na maging sa TV, kasi sa TV may censorship. Saka noon, I was offered also yung sa, parang yung lakahubad, isla, mga ganun-ganun. Experimental cinema. Na at during that time, wala akong kapera-pera. But I said, parang wala na akong pambayad dun sa renta, dun sa ano ko. Kumapit talaga ako sa dasal na hindi ko gagawin ito. Kasi ang paniniwala ko, kailangan may natitira kang maitatago mo sa katawan mo sa imagination ng audience mo. So, siguro that's the reason why I'm still here. Talking about exploitation, were you exploited, you think? Parang maraming times na gusto kong magkaroon ako ng frontal nudity, tapos mabuti na lang may makulit akong kasamang boyfriend, ang daming house ng barel. Alam mo yung parating nagkakaroon ng mga ganong instances na buti na lang merong kontrabida or either my family na sinasabi, ano ba yan, binabatis na kami sa meron daw kami, gold star, alam mo ba yung mga tao, yung mga ganyan, gold star, na na kapatid, ganun-ganun. So, sa sobrang ayokong pati yung pamilya ko nasasaktan, talagang ginawa ko nga na mas mag-focus sa television. Pero yung exploitation, like sasabihin na, like what's happening right now, na may mga, kailangan mo maki-affair kay ganito, para mabigyan ka ng, sexual favors. Meron akong mga invitation na ganyan during that time. Kasi nga, ang sexy ko di ba? And may mga producers din na talagang gustong nag-try mag-take advantage sa akin to the point na tinulak ko talaga at sinabi kong hindi dahil ganito ako na sexy or parang pinapackage as a sexy star, pwede nyo na ako exploit. So, merong mga, sinabi ko nga during nung 80s, mas maraming babae ang parang mas na-exploit na mabibigyan ka ng popularity if, for example, papayag ka na magkaroon ng sexual relationship with a producer. Ang ginawa namin ng mama ko is that, katulad kay Danny Calcita, mahilang makipagkwentuhan hanggang umaga. Kumasama kami para makipagsigahan. Tapos si Atik Fernando rin, pagka may mga si Tito Dolphy, ganyan, mahilig na lalabas yan, nandun kami, sasamahan namin. Sir Carl, tawagan mo daw sa Amida 208. Local 208. Yun ang ginagawa ko. Pero yung mga ibang nagpaparamdam, marami talaga. Buti na, alam mo na na-deter. Oo. And even nga, yung to be exploited na parang wala kang pera ngayon, parang yung inaano ka ng demonyo, wala kang pera ngayon, mag-ubad ka na, ganun-ganon. Maganda nga rin na meron kang pamilya na nagbabackup sa'yo to support system to say, hindi mo kailangan gawin to para pakainin kami. Kasi naging breadwinner ako sa family. But for them, hindi mo kailangan magbubad para maging breadwinner. Yung pagpapasensi mo, wala kang ito. Kasi nga, sexy. Parang hindi bagay sa akin yung madre. So sabi ko, ano ba ito? Hindi na lang may fall sheet ako, ang wardrobe ko, 2 piece. Tuwalya.
palita, mga ganun. Paliit na ng paliit. Pag may eksena ako, pantimbra, tumatakbo, ganyan-ganyan. Well, siguro that's